Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli dito sa ating bahay. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located sa may Summer Point Residences dito sa may Pasumbuayat, Imus, Cavite. Dito tayo ngayon sa may Daang Hari. Ito ay malapit na sa SM Molino. Malapit ako doon sa location. Along the way din siya sa may Pasumbuaya Road papuntang Vallejo Place. So itong Summer Point Subdivision ay magkalapit lang din siya sa may Vallejo Place, pero ito mas malapit ito sa Vermosa. Ayan. Sundan nyo lang ang ating biyahe kung gusto nyo maging kabisado dito sa location. Pero kung familiar naman kayo dito, pwede nyo forward ang ating video direct na doon sa property. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa ating mga videos. Para sa mga bago pa lang sa ating channel, kung gusto nyo yung ganitong mga content, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Para naman sa mga hindi nakakaalam, hindi po kami agent or connected sa anumang kumpanya or agency related sa pag-ibig for close properties. Kagaya nyo lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Nandito na tayo sa may crossing, pasok lang tayo ulit dito sa may Pasumbuaya Road, papuntang Vallejo Place. Itong location nitong subdivision, yung kalsada na papasok ay malapit siya sa may Vallejo Place Phase 3. Unahan lang siya ng konti. Ayan, sundan niyo lang ang ating biyahe. Dito na tayo sa may kalsada papasok. Ito lang siya pakanan. Tapos dito, magpapakante mo pala dito sa may bandang bungad niya. Yung pinaka main gate niya is medyo malayo pa siya ng konti dito. Pero pwede siyang i-walking distance lang kung gusto niyo maglakad dito. At saka ang lapit din dito ng access road papuntang Vermosa. Kaya ang ganda ditong location ng subdivision. Hindi ako sure kung bahain dito. Parang hindi naman siya bahain. Maganda kasi yung location niya. Parang medyo sloping. Merong portion dito na mataas, meron din portion na mababa. Itong location ng property is nasa mataas na area siya. Sa una ng konti yung mababa. Ayan. Sundan niyo lang ang ating biyahe. Papakita ko lang kung paano natin siya pupuntahan. Dito siya sa may pakaliwa banda. Ayan, yung pinaka block 6 nila. Ayan na, nandito na tayo sa location ng property. Ito lang siya sa may kaliwa. Maganda itong location ng property na sa mataas na part siya. Yung unahan banda is medyo sloping siya pababa. Kaya ito, safe kapag binabaha yung area. Pero tingin ko hindi naman binabaha dito kasi part din naman to ng Imus. Ang alam ko dito sa portion na to, sa map na to is hindi siya binabaha. Kaya yung design ng mga bahay dito is, tingnan nyo, mga bungalow style lang siya. Itong property ay available sa negotiated sale under batch 15177. Ang acceptance of bid offers is on August 21 to 25 and then opening of bid offers is on August 29.
Ito ang item number 47 with property number 801519012408-120. Ang property location is at Summer Point Residences, Block 6, Lot 14, Barangay Pasumbuayat, 2 Imos, Cavite. Ito ay isang single attached unit na may lot area na 65 square meter and then floor area of 25 square meter. Ang minimum bid price sa Pag-ibig is 1,074,800. And then ang gross monthly income required based sa minimum bid price is 19,158.15 at ito ay isang unoccupied property. Ayan, medyo may kalumaan na nga itong property. Tinignan ko siya, ito yung current status niya. Ang dami niyang mga damo sa may labasan. Pati yung pinto niya, inakyat siya ng baging eh. Ayan, tinry ko siya silipin dito sa may gilid, sa may bintana. Ayan, ito yung tsura niya. Mayroong konti na nakaharang eh, pero ayan siya. Kita naman yung loob niya sa may harapan. Tingnan natin siya mamaya. Umikot lang ako dito sa may likuran. Ito nga siya, meron siyang pader. Alam ko bakante yung likod nito eh. Hindi ko na siya sinilip kasi medyo mataas eh. Hindi ako nag-wide ng camera. Ito talaga yung space niya, pinaka-space niya sa may likuran. Ayan. Diba? CR yung sa may bandang kabila. Ito naman yung kwarto. Ano lang to eh, parang bungalow style lang siya na hindi naman siya row house. Mas single attached yung ano niya, yung category. Tapos ayan siya. Medyo maayos pa naman yung mga bubong at saka kisame niya. Di ba? Tingin ko hindi naman masyadong siguro yung ipapaayos mo dito kapag nakuha mo ito sa Pag-ibig. Pero medyo may kalumaan na nga siya. Pero tingin ko matibay pa din naman yung structure nitong property. Siguro na luma lang ito ang itsura ng property kasi wala naman kasi talaga nakatira sa bahay. Ayan. Yung space na dito sa gilid, sakto lang makadaan yung tao. Pero medyo hindi naman siya ganun kakitid. Tapos yung space na sa harapan, kasya yung sasakyan pero nakaano siya. Hindi siya nakaharap sa kalsada. Ayan yung space niya. Medyo kasya siya kapag nakatagilid yung pagka-park dito sa sasakyan. Nasa iyo naman kung extend mo itong harapan. Ito yung loob niya. Ayan, CR nga siya. Tsaka buong kwarto. O diba? Wala siyang taas. Wala din siyang underground. Gulat kapag may underground to. Joke lang. Tapos, ito nga siya, sarado yung pinto, kaya hindi natin siya mapasok. Pero kita naman yung looban niya sa may bintana. Kaya, ayun, inikot-ikot ko pa yung doorknob. Wala, hindi talaga siya mabuksan. Nakalak. Hindi tayo si Lupin the Third para mapasok itong property. Joke lang. Ito nga yung itsura niya sa loob. Meron pa siyang dito eh. Parang hindi ko alam kung construction materials pa yan. Ayan, hindi ako sure kung natirhan dito dati. Parang bare unit pa din siya eh, walang improvement eh. Yung pinto niya sa likod, tagos siya sa may likuran na. Pwede mo siya ipa-extend doon para maging kusina. Tapos pwede na ipa-extend din sa harapan. Ayan siya, diba? Maganda pa ito. Kung ipapaayos mo ito, ang ganda nito eh. Kasi bungalow style siya. Tapos ito nga, yung space niya sa harapan, kasi yung kotse kapag nakatagilid yung parking. Ayan, kasi malapad siya eh. Malapad siya kasi may space pa siya doon sa may gilid banda. Ito talaga yung sinight ko, yung parking area dito sa may sa may harapan. O, diba? Pero kapag malaking sasakyan, malamang mahirapan. Pero parang hirap din mag-park kapag nakatagilid eh. O, diba? Medyo mahirap. Siguro paharap pa din yung parking kung saan mag-park. Pero sa nakikita ko nga, yung nakapark dito sa may harapan is yung kapitbahay. So, street parking yung ginawa nila dito. Ito naman yung kapitbahay, hindi naman nila ginawang parking itong harapan. Ayan, naka-cover lang siya. Tingin ko wala din naman siguro silang sasakyan or kung meron mas ng sasakyan, dito sila sa kalsada nagpa-park. Nasa inyo naman kung gusto niyang gawing parking yung harapan or gawin siyang extension sa bahay. Ayan, or kung gusto niyang pataasan yung property, much better. Mas maganda siya.
Ayun lang, pauwi na ako. Nakalimutan ko palang itanong dito yung tubig. May tao sana akong nadaanan. Nakalimutan ko talagang itanong. Pero mukhang wala namang issue dito sa tubig. Hindi ako sure pero ask nyo na lang din po kung gusto nyo mag-bid dito sa property. Parang wala kasi silang tangke dito, kaya baka yung source nila dito is Maynilad. Ayan, confirm nyo na lang sa ibang kapitbahay dito. Madaming gutter, madaming humps dito sa may daanan banda papuntang main gate. Bali, dito ko na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po, mali ingat po tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding!